Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! Good morning po! Good morning! Batiin naman po natin ang ating kagabi na mapagpalang umaga. Hallelujah! Yan, ikot po tayo. Hallelujah! Good morning po! Hallelujah! This morning po, tayo man ay may naranasan or na alam na news mula sa ating kapatiran. But our Lord is faithful and good. Amen? Amen? So, tayo ay patuloy niyang poprotektahan at pagpapalain. Amen? And sabi po sa Psalms or sa mga awit 56:3, "But when I am afraid, I put my trust in you." Amen? Gaya po ni David, sa mga panahong tayo ay natatakot, patuloy po nating pagkatiwalaan ng Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Samahan niyo po kami sa aming awitin na ito para sa Panginoon. Hallelujah! Malaya po natin itaas ang ating mga kamay. Hallelujah! Come on, church! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapaw o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay. Sandigang ang iyong pangako, Yes, Lord. lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan sa laban, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. Salamat. Minsan pa ulitin natin. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapaw o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan sa laban, Panginoon. Sa katugunan
pagtuturo at pagtutuloy mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahiling tulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin. Yes, Lord, sa palasasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay tapat. Yes, Lord, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sabay-sabay nating awitin, siya ay mabuti. Hallelujah! Ikaw ay mabuti. Yes, Lord, ikaw naman mabuti sa akin. Ikaw ay tapat. Hallelujah! Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Hallelujah! Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Sa'yo ang papuri, Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Yes, Lord. Ikaw ay tapat. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Hallelujah. Napakadali pong magpasalamat sa Panginoon. Kapag tayo po ay answered prayer. Kapag tayo po ay nasa season ng breakthrough, sa season na tayo ay malakas, na tayo ay pinagpapala, napakadali pong magpasalamat sa Panginoon. Subalit sa oras po na ito, ngayong umagang ito, sino po ang gustong magpasalamat sa Panginoon kahit nade-delay ang prayer niya? Kahit wala siya sa season of breakthrough, sino po ang gustong magpasalamat sa Panginoon? Sino gustong umawit na siya ay mabuti at siya ay tapat? Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Minsan ba ikaw ay mabuti? Ikaw ay mabuti. Kamana lang yan sa langit. Ikaw ay tapat. Sa lahat ng panahon, Panginoon, sa'yo ang papuri. Sa'yo ang pasasalamat at pasasalamat. Minsan ba ikaw ay mabuti? Ikaw ay tapat.
dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa ating dalangin, sa kalakasan sa'yo ng gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa ating salamat, Panginoon. Come on, tayo magpasalamat! Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, tugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo ng gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa John chapter 20 verse 24 to 27. Now, Thomas, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe." A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So in this passage po, nag-struggle po si Thomas na maniwala po na si Jesus ay muling nabuhay. He wanted proof po para maniwala siya. And many of us po can relate in this passage. Kasi may mga moments po na nagkakaroon tayo ng doubt. Amen? Tayo po ay mahirap maniwala, amen, o magtiwala kapag yung prayers natin ay hindi pa nasasagot or when God's plan don't make sense. Pero alam niyo po kung ano ang maganda dito? Hindi po ni-reject ng ating Panginoong Diyos si Thomas. Amen? Instead po, He met him and revealed Himself to him. Today po, may we also allow na i-meet tayo ng ating Panginoong Jesus sa lugar na ito. Amen? Siya ay magpakilala sa atin. And may our doubts be turned into deeper trust as we encounter Him ngayong oras na ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. We worship You, Lord. We welcome You, Lord God, in this place. Hallelujah, hallelujah. We welcome Your presence, Lord. We want to experience You, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. We welcome You, Lord. We bless You, Lord. Hallelujah. Lord, ngayong oras na ito, pinupuri ka namin, Lord. Pinapasalamatan ka namin, Lord. Bagamat
Lord, may hindi magandang balita kami nabalitaan, Lord, still, Lord, you are good, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may ginagawa ka sa aming kalagitnaan ngayong oras na ito. At Lord, inaalaw mo ang mga bagay na mangyari Lord, dahil meron kang magandang plano. Kaya naman, Lord, ngayong umagang ito, Panginoon, inaanyayahan po namin patuloy ang iyong presensya, Panginoon, na kumilos, Panginoon, mangusap sa bawat isa, Lord, maski, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na hindi nakapag-attend. Dalangin po namin, Lord, na abutin niyo po sila ng iyong presensya, Panginoon. Lord, ngayong oras na ito, dalangin po namin na samahan mo ang gawain ito, Panginoon. And Lord, we ask forgiveness, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala, Lord. Mga nakita ng aming mga mata, Lord, narinig, Panginoon, ng aming mga tenga, pati ang mga salita, Panginoon, na lumabas sa aming bibig na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong kabanal-banalang harapan, Lord. We ask forgiveness, Panginoon. And Lord, as we praise you, Lord, as we worship you, Lord, in this place, dalangin po namin, Lord, na ikaw ay malugod, Panginoon. Ikaw ay madakila, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na i-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng tatayo, Panginoon, sa harapan ito. Lahat ng mga tutugtog, Panginoon, sa harapan. Lahat ng mga awit, Panginoon. Ang iyong mensahero, Panginoon. Dalangin ko po na itago niyo po siya sa inyong kabanal-banalang likuran, Panginoon. Lord, ikaw na po ang mag-control, Lord, sa kanyang bibig, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon. Lord, linisin niyo po siya, Panginoon, at dalangin ko po, Panginoon, na ang mensahe mo lamang, Panginoon, ang will mo lamang, Panginoon, ang maihayag ngayong umagang ito, Panginoon. And Lord, ngayong umagang ito, nag-expect po kami, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon, ngayong umagang ito, na mararanasan ka namin, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, Lord, pinapasalamatan ka namin, Lord, dinadakila ka namin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Diyos na mabuti. Hallelujah! Patuloy tayong magpuri sa Kanya. Diyos na makapangyarihan, aring kataas-taasan sa aking puso.
pagsama ay laging nararanasan. Kailan ba'y hindi mag-isa? Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan. Kailan ba'y hindi mag-isa? Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan. Kailan ba'y hindi? Kailan ba'y hindi? Kailan ba'y hindi mag-isa? Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Truly, Panginoon, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Panginoon, naalay namin ang bawat buhay namin ngayon, Father God. Sa iyong paanan, Panginoon. We are vulnerable, Panginoon. Kami mahina, Panginoon. Kami walang kayang gawin kung wala ka sa piling namin, Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong umagang ito, church, hallelujah, let us all declare in our lives na walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Bawat araw ko ay hawak ko. Di ba nangamba sa piling ko? Bawat araw ko ay hawak mo. Di ba nangamba sa piling ko? Bawat araw ko ay hawak mo. Di ba nangamba sa piling ko? Araw ko ay hawak mo. Di ba nangamba sa piling ko? Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Let the congregation sing. Imposible. Imposible sa'yo. Imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap.
Hallelujah, Lord God. Panginoon, tunay nga po, O Diyos, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, O Diyos, hinihingi namin, O Lord God, ang iyong presensyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, nagpapakumbaba ko sa iyong dakilang harapan sa oras na ito. Hinihingi ko po, Panginoon, na patuloy mo kong itago sa iyong banal na likuran, O God. Patuloy ka pong kumilos sa iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Gamitin mo lamang po akong daluyan ito, O Diyos. At ang mensahe mo ay makaabot sa bawat puso po namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Lord God, na may magagawa. Ikaw ang Diyos, Panginoon, O Lord, na kayang gawin ang lahat, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Father God, patuloy ka pong kumilos sa aming buhay, sa aming puso at sa aming kaisipan, O Lord, na matanggap namin, Panginoon, ang magandang balita ng iyong pag-ibig, ng iyong kaligtasan, O God. Salamat po ng marami. Patuloy po, O God, dinadakila ka namin, sinasamba, nilwalwalhati ang iyong pangalan. At salamat sa iyo, Santong Espiritu, nakikilos sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, pagdakila. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, in Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Kumusta na po tayo? Kumusta po yung gising natin sa umagang ito? Mabuti po. Masaya ba tayo? Amen. So, kahit po mayroon pong sa tingin natin hindi magandang pangyayari, still po, tunay nga pong ang Diyos ay mabuti at naniniwala. Sa kanta pa lang po natin kanina, walang imposible sa Lord, di po ba? Declaring po natin yon, walang imposible sa Lord, lalo na po sa mga anak niya na nagpapatuloy at tapat sa Kanya. Kaya po sa umagang ito, patuloy po na samahan niyo po ako sa mensahe ng Lord. Ano po, pinamagatan ko pong wala yung title. Ano po, Recent. May subtitle na, I have seen the Lord. Recent. Ito pong, hindi po, hindi po ito yung ano ba yon? Paskong pagkabuhay. Pero ito lagi po din yung nagagamit nila. At sa pagkakataon pong ito, palapit na po tayong matapos sa ating pong series sa Book of John, na kung saan ay ilang months na rin po na ito yung ating pinagkakaloob na mensahe ng Lord sa atin. Bali, siguro pangalawa sa huli na to. So, ang title nga po natin is Risen. Ano ba yon? Yung pagkabuhay, yung pagtayo ng Panginoon, at ang I have seen the Lord. Tanong ko lang, nakita nyo na po ba si Lord? Hindi pa, syempre sa mata. Pero naranasan po ba natin si Lord? Amen. So, kasi wala tayo doon time na yon, doon sa time nung resurrection ng ating Panginoon. Ang ating pong text sa umagang ito ay sa John 20. Mahaba po siya, pero parang pinagputol-putol as we go on po sa ating pag-aaral ay matatakil din po natin hanggang 31. Sabi po dito, hanggang John chapter 20, from verse 1 to 10 lang po ito. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance.
So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight in the tomb. He saw the strip of linen lying there, as well as the cloth that has been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple who reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from the scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciple went back where they were staying. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin pala malakas. Parang maging masaya po tayo kasi may ginagawa po ang Lord. Amen po ba? Amen. So, hanggang ko lang ng background. Ito po yung time di po ba na kung saan po is namatay na nga po ang ating Panginoong Yesus. At maagang maaga, dark pa po na, still dark sabi po nila, pumunta na si Mary. Bakit siya nagpunta doon? By the way po, sa Mark 16:1, hindi po nag-iisa si Mary. Dito po sa John, si Mary lang po nakapokus. Pero doon po sa Gospel of Mark, chapter 16, verse 1, kung babasahin natin, hindi po nag-iisa si Mary noong pong pumunta siya doon sa libingan. Ang kasama niya po doon si Mary din po, nanay ni James at si Salome po. So tatlo silang babae. Ano po yung dala-dala nila? Yung oil na para ilalagay sa Panginoong Yesus. Yun po kasi yung tradisyon nila. And pansinin natin, madilim pa, papunta na sila doon. So, sino po mga nanay dito na mga alas 4:30 pa lang gising na? Sa naming nanay, alas 4:30 pa lang, no? Anong pakiramdam lang, maagang gumigising? Antok pa, no? So, parang pagod pa. Pero mapansin natin dito, excited silang pumunta doon. Kasi ang purpose nila, bakit para i-anoint, para pahiran nila ng langis ang katawan ng ating Panginoong Yesus na sa kanila ay patay. So yun po yung nangyari. At pagdating po nila doon is nakita pa lang nila na bukas yung nakita po nila na bukas yung nakatanggal yung bato. Kung napanood niyo na yung istorya po nung resurrection, is yung pong mga libingan doon, yung mga bato is nakaano po ng bato, ano ba yun? Nakatakip yung bato dun sa mga pintuan. So, kung babasahin din po natin, may bantay po dati, may mga bantay doon. Pero doon sa mga istorya ng mga gospel, nawala na yung bantay. So itong story na to ni Mary, pagpunta niya doon at nung mga kasama niya, nakita niya yung libingan ng Panginoong Yesus na nakabukas. Hindi pa siya, so sa kanyang pagkakita, sa isip niya kaagad, ninakaw yung katawan ng Panginoong Yesus. May narinig po akong narinig ko na preacher, doon daw po sa Israel, uso yung nakawan ng patay. Ninanakaw po yung mga patay. So sa isip kagad niya is, dito sa atin, ninanakaw din yung mga, di ba? Meron din ninanakaw yung mga ginto ng mga, pero wala na yata ngayon hindi na uso dito. So yun doon po, sa isipan ni Mary, takbo siya kagad na ninakaw yung Panginoong, yung katawan ng Panginoong Yesus. So takbo siya kagad. Kani siya tumakbo doon sa mga disipulo ng Panginoon, kay Peter at kay John. Sabi dito, yung disipulo na mahal ng Panginoon, hindi binanggit directly po ni John na siya yun. Pero si John po, ang kasama ni Peter, na mabilis na tumakbo doon po sa libingan. At pagdating po nila doon is, nakita nga nila. Pero papansin napaka-visible po na hindi ninakaw yung
katawan ng Panginoong Yesus dahil po maayos na yung pinagbalutan. Kasi po sa mga tradisyon ng mga Israel, walang kabaong. At hindi na po yon biniimbalsa mo. Binabalot lang yon ng damit na puti. Parang tradisyon din ng mga Muslim sa Middle East. Ganon. Pagkapatay na, babalot na at ililibing. Ganon po. So yung mga linen, yung mga damit na pinagbalutan mula sa kanyang ulo hanggang sa baba is nakatupi. Imagine kung ninakaw yon is kung ninakaw po yung pinagbalutan ng patay, itutupi pa ba? Di ba hindi? So hindi talaga visible na ninakaw ang katawan ng Panginoong Yesus. So kagaya po ng narinig ko din, kagaya ng kiniklaim ng iba na ninakaw daw po ang katawan ng Panginoong Yesus. So tingnan natin in verse po, tingnan natin dito, ano nga ba na katunayan na siya ay nabuhay. The significance as Jesus is risen. Naniniwala po ba kayo na muling nabuhay ang Panginoong Yesus? Amen. Siyempre po, kasi pag di tayo naniniwala, questionable, di po ba? Amen. Yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Gaano nga ba ito kahalaga? Ano nga po ba ang epekto o anong naging bunga ng kanyang pagkabuhay? Normally po, hindi masyado natin, basta alam natin, nabuhay siyang muli. Alam natin, niligtas niya tayo sa kasalanan. Alam natin na sa pagliligtas niya sa kasalanan, tayo ay na-connect sa Ama at doon sa kalangit, sa ating kamatayan dito sa lupa, alis natin dito sa lupa, tayo'y pupunta sa langit. Pero hindi po lang yun ang kahalagahan ng muling pagbangon ng ating Panginoong Yesus. Barin po natin sa verse 11 to 18. Ang sabi po din na doon po time na yon, si Mary, kasama ding tumakbo ulit pabalik ng puntod ng Panginoon. So kung papansinin natin, anong klaseng puso meron si Mary pagdating sa Panginoon? No po? Sabi niya, Mary stood outside the room crying. Umiiyak po siya. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, and one at the head and on the other at the foot. They saw her, "Woman, why are you crying? They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking it was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." Alan eh? Susunod na ba? Balik mo. Meron po siya nung sabi niya, she turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brother and tell them, I'm ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciple with the news, "I have seen the Lord," and she told them that he had these things to her. Pansinin natin, no po, naiwan po si Mary doon sa puntod ni Jesus. Umalis na ang dalawang disipulo ng Panginoon. So kung titignan natin, anong ginagawa niya doon? Kasi umiiyak siya, parang masakit sa kanya. Dahil, biruin mo nga naman, expect mo na nandoon pa ang Diyos, ang Panginoon doon sa libingan. Dala-dala mo yung pabago, gumising ka na maaga para doon. At ngayon is, malalaman mo, wala pala siya doon sa libingan. At ninakaw. Sa isipan po ni Mary, ninakaw ang Panginoong Yesus. Ninakaw po siya. And makikita natin dito, ano po ba yung naging resulta noong from sorrow to rejoicing? Sorrow.
yung lungkot, yung sakit. Nakapansin natin na umiiyak po siya, na nasasaktan siya dahil hindi niya nakita ang Panginoong Yesus. By the way po, si Mary po ay ang isang tapat po na tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Sino po yung mga tapat na tagasunod ng Lord dito? Sa mga kababaihan. Amen. So Mary ka, sister. So yun po yun, deep pain siya kasi nahanap niya ang Lord. At isa pa po, si Mary po ay, siya po yung sa Bible na 7 demonyo yung pinaalis ng Panginoon sa kanya. Imagine nyo na ikaw ay dating sinasaniban o ng demonyo o marami kang mahirap yung buhay mo, yung sitwasyon mo, and then dumating ang isang Jesus na nagpagaling sa'yo. Ano ang mararamdaman mo? Pagka po, yung Jesus na nagpagaling sa'yo ay nalaman mong nawala. Nalaman mo, yung mahal na mahal mo. Pansin natin dito, doon po sa istorya ni Mary, siya po ay mahal na mahal niya po ang Panginoong Yesus. Isang bagay din na natakot siya. Kasi, maisip mo nga, wala na yung nag-alis ng mga demonyo o yung masasamang ugali ko, tinanggal na. Ngayon, wala na. Parang, natakot siya ngayon, baka bumalik ulit. Imagine mo yon. And makita din natin dito, sabi niya, nawawala yung katawan. But in this moment, kung papansinin natin, si Mary po yung nawawala. That minsan, sa buhay natin po, we are lost. Especially pag may mga trahedyang sitwasyon na akala, ang saya natin, akala mo napakaayos, bigla na lang is hindi pala. Mayroon palang bagay na ina-expect mong ang ganda nito, stable na yung sitwasyon ko, pero po, bigla na lang, hindi pala. So, ang nangyari is parang siya yung, hindi pa ang Panginoon ang nalos kung hindi si Mary. And then ang isa pang makikita natin dito is, naging bulag po siya. Imagine siguro po, kung titingnan natin in a literal way, sa kakaiyak niya, tulo na yung luha niya. May makikita ka pa ba? Di na. Kasi tinawag na siya ni Panginoong Yesus bakit ka umiiyak, babae? Sabi ng Lord. Nawawala po yung aking guro. Sabi niyang ganon, nawawala. Sabi niya, ninakaw nila. Sabi niyang ganon. At inisip pa niya na gardener ang Panginoong Yesus. Imagine, kasama niya ang Panginoong Yesus, mahal na mahal niya at kilala niya. Pero on the times of her trouble, on the times na prayed siya, na masama yung loob niya, is hindi niya po nakilala. Parang nabulagan siya dun sa mga sitwasyon na nasa sa harapan niya. Minsan po sa buhay natin, hindi ka na makapag-isip, parang blurred na, malabo na dahil nga sa sitwasyon na napatong, dahil sa expectation mo na hindi nangyari. So, from sorrow, dahil sa pagbangon ng Panginoong Yesus, from the sorrow of Mary, it will turn to rejoicing. Tayo po ba, from the time of sorrow, pag naisip natin ang Lord, nararanasan po ba nating maging masaya? Ay, wala yata. Tatantahimik. Wala, no? Hindi sila nagre-rejoice. Sister Angelita lang, isang nagre-rejoice. So, from sorrow to rejoicing. Sabi ng Lord sa kanya, no? Sabi ni Jesus sa kanya, isang tawag lang. Mary. Kayo po ba, pag the time nang umiyak tayo, maramdaman niyo po ba yung tawag ng Lord? O sabi niya, Maylin. Siguro tatakbo ako, no? Hindi po. Deep in our hearts, alam natin ang boses ng Diyos. Nanasan niyo po ba in your deepest pain? Ang Lord, tinawag ka. Happy kasi ng Lord nung di ba dun sa Good Shepherd, my sheep, they know my voice. Isang salita lang ng Panginoong Yesus kay tinawag lang yung pangalan. So, napaka-special kapatid ng yung pangalan. Kaya pag tinawag ka sa hindi magandang pangalan, na hindi mo pangalan, huwag mong tanggapin. Kasi your name is special to the Lord. Pag tinawag kang Russell, diba? You are special kasi kilala ka ng Lord at ikaw din.
kilala mo ang boses ng Diyos. Amen po ba? From that spot po, from magtawag ng Lord, na-recognize kasi ano na po si Mary nakita na niya, na-recognize siya yung boses ng Lord. So naging masaya na siya. Bakit? Dahil yung personal encounter. Nagkaroon po tayo ng personal encounter sa Lord, dahil lang Lord ay nabuhay na muli, yung personal encounter na yun, napakahalaga po. Paano mo yun mararanasan, kapatid? In your faith, you pray. Kasi doon mo maka-encounter si Lord. Ano mang sakit nun, when you encounter the Lord, transform niya yung pain na yon. From recognizing His voice to the encounter, at ita-transform niya yung pain mo into rejoicing. At ang pinakamahalaga, yung panghuling sinabi ng Lord sa kanya. Kasi sabi sa tuwa niya, sa tuwa niya, gusto niya yakapin ng Lord. Pero anong sabi ng Lord? Wag. Minsan sa tuwa natin, minsan hindi pinapagawa ng Lord, nagagawa natin no? Dahil akala natin okay sa Lord. Ganun yun kay Mary. Pero sabi ng Lord, wag mo muna akong hawakan. Hindi dahil hindi siya mahal ng Lord, wag mo akong hawakan. Pero sabi ng Lord sa kanya, gawin mo muna ito. Instead, sabi ng Lord kay Mary, pumunta ka sa mga kapatid mo at sabihin mo ang magandang balita. What is the good news? Sa mga believer ng Lord, ano po yung good news? He is risen. Thank you, Brother Russell. Yun yung ibig pasabi ng Lord kay Mary. So, yung pansaraw natin ngayon ay rejoicing na nabuhay si Jesus. Ay, hindi ko makumbinsi. Yung pansaraw nyo, wala silang sorrow. Wala kayong sakit na naramdaman ngayon? Wala, di ba, Sis Jam? Wala po, no? So, mag-rejoice pa rin tayo kasi buhay ang Panginoong Yesus. Amen? Amen. So, pangalawa po, glory to God, pagpalakpakan nga natin si Lord, parang natutulog tayo. Amen. Pangalawa po is, by the way, nakalimutan ko, Mary was the first evangelist. Imagine nyo, kababaihan. Deborah, mga kababaihan. We are. Totoo daw, sabi ni Pastor. Totoo naman kasi sa bahay pa lang, evangelist na kami. Amen. Pero, praise God and glory to God. Panghawakan natin. We are called to declare the good news. Declaring na nakita mo ang Diyos. Wala kang mai-declare kung di mo nakita si Lord at naranasan. Wala kang masasabi. Kaya si Mary matapang po na nasabi niyang nakita niya ang Diyos dahil naranasan niya. Amen po ba? Pangalawa po, tatlo lang to, mabilis lang po ako. Pangalawa is from fear to peace and empowerment. Imagine po, no, yung mga disipulo, no, ikaw, kasama mo si Jesus, isa ka sa disipulo, at dinakip siya, pinatay siya. Siyempre, may mga investigasyon yun, no? Isipin mo, hinahanap ka rin. Ano mararamdaman mo? Di ba? Matatakot ka. Di ba? Magkakaroon ka ng takot na baka ikaw rin patayin, ikaw din ay ikulong. At din po this time po is, ang mga disipulo din po ay nagkahiwa-hiwalay. Pero muli silang nagsama-sama in the time that na inalaw po ng Panginoon. And on the evening, sabi po sa verse 19, on the evening of that first day of the week, when disciples together with the doors locked for fear for the Jewish leader, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. After he said it, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. And Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sin, and their sin are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Amen? So, pansinin natin dito, from fear to peace and empowerment. Ano po
ang hawak ng mga disipulo in this time na hindi pa nila nakita ang Panginoong Yesus? Takot, di po ba? Fear to peace and empowerment. They lack themselves. Dahil sa takot nila, nagkulong sila. Ayaw nilang lumabas. Totoo naman po, pag takot ka, ayaw mong makita ka at takot na takot ka, may utang ka. So, wala namang may utang dito, di ba? Di ba nagtatago? Sino daw yung pinagtataguan? May tanong dun sa napanood ko. Sino ang pinagtataguan mo? Sagot ng isa, ay yung nangniningil ng utang. Pangalawa, yung asawa. Wala naman po. Ano lang yun? Joke lang. Kasi ang tahimik nyo eh. Yun po yung they lack themselves. Kung nakakulong tayo dito, sarado ang pinto, pansinin natin, pag kumatok si Jesus, pumasok siya dyan. Ay, pag may kumatok, kasi nakalak, takot ka, bubuksan mo ha? Sisilip ka muna sa butas, di ba? Then this time, alam ng Lord yon. Nag-lock sila ng pinto, and nung pumasok si Jesus, hindi pumasok sa pinto. Hindi po pumasok si Jesus. Basta pumasok lang siya. Hindi sinabing pumasok siya sa pinto. At ano kagad ang makita natin dito? Sabi niya, peace be with you. Kasi bakit? Alam niya, natatakot sila. Kaya dala-dala niya ay kapayapaan. Minsan sa buhay natin, pag tatatakot tayo, anong kailangan natin? Sundalo, magbabantay sa atin. Di ba? Kapayapaan ang dapat kasama natin na magdadala ng kapayapaan sa atin. And sabi dito, they did not recognize Jesus. O na-recognize man in Jesus dito. Pero parang, ano ba to, multo? Bigla na lang pumasok. So anong mapipil mo? Di ba matatakot ka? Takot din sila na bigla na lang. Kasi hindi pa nga nila alam yung na magre-resurrect si Jesus. Sinasabi sa kanila, sinasabi ni Jesus, after 3 days, ay muli akong babalik. Pero sabi nga dun sa unang binasa natin, they did not know about that Jesus was risen. So yung makikita natin na hindi nakita nila si Jesus, parang hindi sila makapaniwala. So ano sabi ni Jesus sa kanila? Hawakan ninyo. Pinakita niya yung mga pagkapako sa kanya at yung tagiliran niya. Doon po, makita natin dito na kung saan alam ng Lord yung kalalagayan natin. Takot ka, may sitwasyon sa buhay mo na kinatatakot mong nangyari o mangyayari. Ang pagkabuhay ng Panginoong Yesus muli, ang siyang magbibigay sa atin ng ating pong kapayapaan sa ating pong mga buhay. So, sabi po dito, ang pagkabuhay ng Panginoong Yesus is the proof na tayo ay may kapayapaan. Sabi po dito sa 2 Timothy 1:7, for God does not given us the spirit of fear, but of love and a sound of mind. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng takot, kung hindi ng pag-ibig at ng isang mabuting kaisipan. Kaya po, through that Jesus was risen, nagkaroon tayo ng kapayapaan. At sabi din niya po, the peace I give you that the world cannot give. Hindi naman po talaga mabibigay ng mundong ito. Kahit marami tayong pera, kahit ang ganda po ng trabaho natin, hindi po tayo mabibigyan ng kapayapaan. Naalala ko po nung way back po, nung nasa ibang bansa ako, every year po, mayroon kaming takot na mga empleyado. Kasi every year po, nagpapalit sila ng staff. Alam niyo po ba, na pag nagpapalit sila ng staff, takot ka. So, ang nangyayari, inisip-isip mo yun. Nawawala yung, pagtakot ka, nawawala yung peace mo, di po ba? Pero doon time pong yun, talagang ako din, natatakot ako. Sabi ko, kasi parang nakaka 1 year pa lang ako noon sa abroad. Pero sabi ng Lord, kilala mo ako, di ba?
Hindi nang pagkita si Lord, nagparamdam siya sa akin, nakilala mo ako. Doon po is pinanghawakan ko yun. Kaya yung fear na yun, ay imagine nyo, from my first year hanggang nakarating po ako ng ilang taon doon sa akin trabaho. Dahil pinanghawakan ko na ng Panginoon ay kilala ko. Ganon din po, na kapag kakilala mo ang Lord, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Pangalawa po is, the empowerment po ng Panginoon. The peace and the empowerment of our Lord Jesus Christ. Ano po yung empowerment na sinasabi dito? When Jesus breathed the Holy Spirit. Natanggap na po ba natin yung Holy Spirit? Amen. Amen po, di po ba? Kasi kung hindi po natin natanggap ang Holy Spirit, hindi tayo mananatili dito every Sunday, hindi tayo sasama sa online prayer every Saturday, midweek service po natin every Wednesday. Kung wala ang Holy Spirit po na nagre-remind sa atin na ang Panginoon ay dapat nating katagpuin. And this time po, yun po yung ginawa ng Lord as He enter and declare peace po sa kanyang mga disipulo, i-bring peace in their anxieties. Sa ating mga kalalagayan ng puso, mga bagay po na ngayon nararanasan natin na iniisip natin, paano kaya ako makakatapos ng college? Paano kaya yung sitwasyon ng mga anak ko? Pagdating ng araw, nung pong maliit po si Ezra, nung pong sinilang ko siya, mayroon po akong takot din. Matatakotin ako eh. Yun po, kasi pag nanay ka, pag baby, di ba malabo pa yung ano, ang dami mong anxiety na naiisip, yung baka hindi nakakakita, baka kung ano-ano yung ginagawa mo, mararanasan mo yan sin pag nagka-baby ka. Ganon po kaming mga nanay. Parang iniisip mo kung ano mangyayari. Ganon din yung nararamdaman ng mga disipulo that time, ano ang mangyayari sa kanila. But Jesus, as He risen, as He enter, sa pagpasok po niya, declaring peace sa kanila pong mga buhay. At hindi lang peace po ang daladala ni Jesus sa kanila, kundi ang Holy Spirit. And ino na naman po, no? Talagang hindi mawawala. He commissioned them. Commissioned them po and equipped by His word and give them, kunomission po sila na i-share ang good news. Ulit, kagaya ni Mary, as he bring, ganun din po sila, inutusan sila. So kung pansinin natin, binigay muna po yung Holy Spirit sa kanila bago sila inutusan. Ganun din po tayo. Ngayon, nasa yung nasabi natin, nandyan na yung Holy Spirit sa atin. Mayroon na tayong kapayapaan. So, hinihingi ng Lord ngayon. Inuutusan tayo ngayon. Sumama tayo, mga youth, kay Ate Ces, sa kanilang paghayo every time nahahayo po sila sa ating pong mga campus ministry. Yun po yung hinimi dito. As the Holy Spirit na binigay ng Lord, He commissioned us to His word sa pagdalo ng mga ganitong gawain and give. Ito po yung mahalaga. Sabi natin, totoo po pala, grabe po pala ang Lord talaga sa atin. Sabi niya, He give us the power to forgive sins. Bakit po ito yung sinabi niya sa mga disipulo? Bakit din po ito yung nais sabihin sa atin ng Lord? Kasi bakit naranasan nila, yung nakita nila yung naranasan ng Panginoong Yesus, ano yung mararamdaman mo? Di ba? Mainis ka, magagalit ka, so magtatanim ka ngayon. Tayo, maaaring may mga tao pa tayo na maaaring hindi natin pamapatawad. God has given us the power to forgive sin. Ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihang magpatawad. At alam mo bang promise, pag pinatawad mo daw sila, patatawarin sila ng Lord. So tayo, pag yung kapatid din natin, pag pinatawad natin, napatawad natin, tayo din, kung nagkasala tayo, pag pinatawad niya tayo, napatawad na. Di po ba napakasarap nun na ang Lord mismo ang nagsabi, forgive their sins, at mayroon kang kapangyarihang magpatawad, kapatid. Kung may kapangyarihan kang magpatawad,
magpatawad ka na. Di po nagbabago eh. Yun po yung malaking tanong. Hindi ko makita yung pagbabago, paano ko patatawarin. Pero sabi po ng Lord, forgive their sins. I give you the power. May kapangyarihan tayong magpatawad. Amen po ba? So nakita natin dito, and the last one, yung nga po, God called us again, commissioned us to share the risen Jesus Christ. Amen po. At nasa pangatlo na po tayo. Bilis ko po na. Ito po yung kanina binasa ni Eunice. Sabi niya, yung una, from sorrow to rejoicing. Pangalawa po, from fear to peace empowerment. And pangatlo po, nakahalagahan ng pagbangon muli ng ating Panginoon from our doubt, unbelief, to faith. Dalawang Sunday na po na tinuturo ni Pastor sa atin is about the faith. Ang ating pananampalataya sa pananahimik ng Diyos. Tahimik pa rin ba ang Lord? Baka natulog si Lord. Natulog? Malapit na ako matapos. So, natulog ba si Lord? Baka bumalik sa hindi. Amen. Nananahimik lang siya. So, ngayon, tanungin natin sarili natin, naniniwala ka bang hindi natulog si Lord? Ay, wala ata. Pumalakpak kayo. Si Lord ang papurihan natin. Huwag kayong malungkot kasi buhay ang Lord. Tumayo nga siya kasi para yung lungkot mo, ba't ka nalulungkot? Sabi nga niya, huwag ka malungkot, masaya ka. Sabi din niya, di ba, maging mapayapa ka, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala doon sa pinagpe-pray mo. Diba, ang ganda-ganda nung kinanta natin kanina. Pasalamat ka sa Lord. Ngayon ko lang na rin yung kantang yun na, Salamat Panginoon. So, pag ganun, baka may doubt tayo, tsaka unbelief. Wala na tayong doubt at unbelief. Sino nga yung the father of unbelief? Sino yung doubters sa mga disipulo? We are disciple, by the way. Disipulo tayo ni Lord, di ba? Ay, talaga, pastoron. Mamaya, walang discipleship niyan. Disipulo tayo ni Lord, di ba? Amen, ginigising ko lang kayo eh. Sabi do, so, kung doubt anyway po, si Thomas, yung, nabasa niyo na si Thomas? Si Thomas po yung doubter. Si Thomas yung wag nang unbeliever, malado na. May unbelief sa Lord. So, pansinin na, now Thomas, all known as Didymus, one of the 12, was not with the disciple when Jesus came. So the other disciple told him, we have seen the Lord. Sabi ng mga disipulo, kagaya na sinabi ni Mary sa mga disipulo, nakita ko ang Lord. Ito rin, sinabi ng mga disipulo kay Thomas na wala doon, na absent doon sa gawain nila, nakita ko ang Lord. Tapos sabi niya, anong sabi ni Thomas? Maliban, hindi ko po. Sorry po, saglit po. Hindi ko po nasabi. Anong sabi niya? Unless I see the nail mark on his hand. At saka, dudugtong natin. Sabi niya dito, unless I see the nail marks in his hand and put my finger, sabi po doon, and thrust my hand into his side, I will not believe. And verse 26, and after 8 days, again his disciples were within, and Thomas was with them. Then came Jesus, the door being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. And verse 27, then said
he to Thomas, reach out either thy finger, and behold my hand, and reach hither thy hand, and thrust into my side, and be not faithless. And Thomas answered and said unto him, My Lord, my God. Ano yung nakita natin kay Thomas dito? Bakit siya doubter at unbelief? Bakit po kaya? Number 1. Nasaan na sis? Number 1 po is, bakit siya unbelief? Anong kaso? Bakit kaya unbelief? Disciple siya. Number 1 is, yun sa mga nangyari. Number 1 na mahalaga, missing the encounter. Di po ba? Wala kasi siya, absent siya. Kaya dapat di tayo nag-absent para hindi tayo mawalan ng, sabi nga ng Bible, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kaya mapalad tayo na nandito ngayon. So, na-miss niya ang Panginoong Yesus, hindi siya naniwala. Number 1 is missing the encounter. Paano ka nga maniniwala? Hindi mo makita. Yon ang normal na kaisipan ng bawat tao. And ano pang nakita natin kay Thomas? Bakit unbelief? Demand evidence. Kailangan ko munang ilagay yung kamay ko. Kailangan ko munang tignan yung tagiliran niya. Kaya sabi nga dito, showing total unbelief. To see is to believe. Ano nga yung faith? Faith is believing of the things that not yet seen. Pinananampalatayanan mo ang isang bagay na hindi mo nakikita. Baligtad ng mundong ito. So, pagka kailangan ang ebidensya at makita muna niya. So, ano po, ito po yung bilang mga Kristiyano, makita natin kung gaano po kamahal ng Panginoong Hesus si Mary. Dito natin makikita rin kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Hesus. As is recent po, sa kanya pong pagbangong muli, ano yung daladala ng Panginoong Yesus para kay Thomas? Hindi po niya pinabayaan. Imagine, after 8 days, bumalik siya. Hindi na naman siya dumaan ng pinto, lumusot na naman siya sa pader. Kaya tingin-tingin kayo, baka nandiyan si Lord lulusot sa pader. So yun po, after 8 days, pinabayaan ba ng Lord si Thomas? Ganon din tayo, kapatid. Sabi nga po nung isang preacher na narinig ko sa isang church, sabi niya, faith daw po is not perfect. May faith na minsan po is hindi po, mayroon tayong faith na napakalakas at may time na wala. Pero ang mahalaga doon, kagaya ng ginawa ng Lord kay Thomas, ni Jesus kay Thomas, after 8 days, kapatid, binalikan niya. Tayo din, hindi tayo pababayaan ng Lord sa ganong level ng pananampalataya. Kasi binalikan niya si Thomas, alika. Thomas, sabi niya, hawakan mo ang kamay ko. So, ganun din tayo. Kapag may mga sitwasyon tayo sa buhay na parang nawawala yung faith natin, na para bang hindi naman nangyayari, bakit ganito, imbes na masaya, malungkot. Mayroon nga pala, this week po pala, sandali lang, share ko lang para medyo may makasyaran din lang ako. Medyo nabigatan lang. Pag po pala nag-ano sa inyo na mabigat, na kahit na ano po yung sabihin mong magandang bagay tungkol sa Panginoon, pag sarado, yung kanyang, pag mabigat yung sitwasyon niya, nawawala yung faith niya, is ang hirap. Kumbaga, even sa chat, natatransparent ka nung kabigatan niya. So sabi ko, Lord, parang train. So gusto ko na naman siyang i-give up sa Lord. I-give up na wag na siyang
makipag-connect sa Kanya. Pero habang pong pinag-aaralan kong ito, si Lord hindi nag-give up kay Thomas, na mahal niya na si Thomas, na disipulo niya, nakasama niya from the beginning of his ministry, na dapat na matibay ang pananampalataya, na nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi po iyon binitawan ng Panginoong Yesus. At sa hindi pagbitaw ng Panginoong Yesus, ano yung pinagkaloob niya? Doon po papasok yung grace ng Lord. Kasi apart from the grace, sa biyaya at pag-ibig po ng Diyos, hindi po mangyayari na yung faith mo na bababa ngayon, kapatid, na yung pinagpe-pray mo ng 1 year, 2 years ago is na relationship na hindi maayos ng pamilya, kaya pong ayusin ng Lord. Amen po ba? O yung pinagpe-pray mo ng matagal sa Panginoon, kayang sagutin ng Lord yon. At yung faith mo na hanggang ngayon, kasi random naman natin pag nanghihina yung faith. Lahat ba malakas ang faith dito? May malakas ba ang faith nyo? Masarap ang ulam ngayon? Amen. Salungin niyo si Slolet. Amen. So, faith, sabi kasi ng Lord Sabi niya sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. So, pansinin natin. Kasi doubt siya, unbelief siya. So, wala na. Hindi niya mapiplease si Lord. Hindi ma-please ni Thomas si Lord. Pag wala kang faith, di mo please si Lord. Kaya doon papasok yung biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi minsan nawawala po talaga or nanghihina yung faith natin. Pero never po tayong susukuhan ng Diyos sa ating pananampalataya. And after that, ang kagandahan po, nung makita, pinagbigyan ng Lord si Thomas. Minsan pagbibigyan tayo, hawakan mo. Hawakan mo yung kamay. Pinagbigyan siya na, anong dineclare kagad ni Thomas? Dineclare niya kagad na, my Lord and my God. Minsan ganun din tayo Nawawala, Lord, kasi wala yung bigasan ko, ganito na lang. Biglang may dumating, uy Lord, pero ang kagandahan, nire-recognize mo na ang Diyos, kapatid, ang nagbigay nito. Amen po? Wag mong isipin na susukuhan ka ng Diyos. Kahit na, sabi niya, hindi ka, wala. Sabi ng tao sa'yo, hindi ka na mahal ng Diyos mo, ganyan ang buhay mo. Hindi po. Si Thomas na doubter, binalikan ng Lord at ipinakita ng Diyos kung sino siya. At makita din natin dito na diniklara ni Thomas kung sino po ang Diyos. Sabi nga po dito, Jesus come back to settle which is missing. Ano yung kulang ngayon, sis? Mga kapatid? Faith? Pera? Hindi ko masasagot yan. Pera po or kagalingan? What is missing? Isa-settle ng Diyos yan. Ano man po, basta sabihin mo lang, Lord, sabi niya dito, honest question and doubt are not the end of it. Yun yung sinasabi ko. Hindi katapusan ng pananampalataya mo ang magtanong sa Panginoon. Bagkus, yun ay sasagot. Isa-settle po ng Lord ang lahat ng ito. So, makita natin sa 3 pangyayari sa mga disipulo pagkatapos po ng kamatayan ng Panginoong Yesus at kahalagahan ng kanyang pagkabuhay na mga muli. Even sa panahon natin ngayon, mula sa ating kalungkutan, magkakaroon tayo ng kaligayahan, magsasaya tayo. Mula sa takot, magkakaroon tayo ng kapayapaan. At mula sa pagkawalan ng pananampalataya, bubuhos ng Lord. Hindi tayo sinusukuhan. Kaya po, bakit daw po in that time, maging sa kapanahunan natin ngayon, ay nararanasan po natin ito? Kasi para ibahagi natin, para maniwala. Kasi sabi ko kanina, sa mga 3 storyeng ito, laging sinasabi ng Lord sa bawat isa, tayo ay sinusugo at ideklara natin na ang Diyos po ay buhay
At nakita natin sa pamamagitan ng bawat buhay nating napagtagumpayan natin ang kalungkutan, napagtagumpayan natin ang walang kapayapahan, at ang pananampalataya natin ay hindi nawala sa Panginoon. Amen po ba? So, ang aking pong conclusion is, the reason Christ gave us the joy the world cannot give, the peace that transcends all our understanding, that declare, the faith that declare that the resurrection Jesus is with us. Amen po ba? Amen. So tumayo po tayong lahat at purihin po natin ang ating Panginoon. Pwede ba natin kantayin yung